Medyo matagal na. May pa. Ibinaba. Ma'am, bibigyan po kami. Opo, ibibigay ko lahat sa inyo yung ibinigay din sa amin. Yan po na may ibinigay din lamang sa amin. Okay, so all SBM advocates. Sino po ba yung mga advocates ng SBM? Ayo! Tayo po! Ayan, ang sabi ay, are expected to have read the DepEd Order 007 Series 2024. Sino po ang nakapagbasa na? Ito tanong din mula sa amin noong nandoon kami. Sino pong nakapagbasa na sa tunay? Ako, nabata ko yan. Ayan, ma'am. Talaga, palakpakan mo natin ang Ma'am Elsa. Talagang po yan. Isa pang pagsa kay Ma'am Elsa. Nandiyan po yung sinasabi sa akin na talagang nabasa na niya yun. Si Sir Christopher. Yan. So, ang iba naman siguro, matagal na din na-download, nakita, palibhasa yung aligaga sa maraming reports. Ayun. Hindi na din naman nabasa. Ay, Ma'am Inya, ikaw ang Sergeant at Arms for today. Kayo na po. Ayan po. So, kailangan po ay nabasa natin ang DepEd Order number 7, Series 2024. So, these materials will only provide brief context. So, ito nga lang talaga. Ito lang ang DO 007. Ito lang ang kapal niya. Brief context about the policy development process. Background on the preparation for transitioning. Yan, transition. And a comparative approach between the previous and current SBM guidelines. Pasensya na po kayo na. Okay, orientation overview. So, as SBM advocates, we are all partners in institutionalizing self-assessment and for self-improvement. Puro po self yan. So, tayo po ang mag-i-evaluate. Tayo po mag-i-evaluate ng ating mga sariling performance, skills, or progress in a particular dimension. So, pag tayo nag-assess, alam natin yung ating strength, alam natin ang ating weaknesses, at ano ba yung area na ating i-improve. So, yun po. We are ambassadors of continuous improvement. We must lead the change. We must lead the change. Okay, our schools and learning institution need to realize. So, kailangan natin maging proactive in improving the education. So, in learning DepEd Order 007 Series 2024, we must. The first one is open to change. Ano ba ang open to change po? Ayun, we are welcoming changes. Sadya po ay a-accept natin ang mga pagbabago. Ayan. So, kailangan natin magkaroon ng positive attitude towards growth, readiness to accept improvement. So, ano naman po ang understand change? Ayan. Bakit kailangan natin unawain? Hindi tayo makakasabay. Ayan, para tayo makasabay. Ayun. Ano pa po? Ano pa po? Bakit po, ano yung understand change po? Ang ganito pong camera Sino ay pong pwede sa photojournalism. makakapag-share pa doon? So, dapat alam natin ang reason. Bakit ba kailangan mag-transform? Bakit kailangan magbago? Yan. So, ano ba ang ating magiging, ano makukuha natin? Anong binigay ko na kasi kay benefits? Sir Anong mga Paul. challenges? Dapat kasi ako nandun din sa photo. Brings. Okay, so yun. kasabay Next, nito. understand change. Next, implement change. So, open na tayo, naintindihan na natin. Implement change naman. Ano naman po? Implementation. Siya na So, ayan. ako maghanap ng camera. Isasagawa na putting new ideas. Action. Yan. Gagaling naman ang ating mga kasama din eh. So, ensuring that the desired transformation is carried out effectively. Hindi lang natin na-implement. So, kailangan meron tayong ayun, commitment. So, kailangan pag in-implement natin, tingnan natin yung ba ay effective ba yung ginawa natin.
Ayun po. Yung mic. Ayan. Ayan. Salamat po. Salamat po sa inyong ano. Tari po the last one is commit to change. Napakaganda. Ano po? Commit to change. So, fully dedicating oneself to that transformation hanggang sa ano po, ma-achieve natin ang ating desired outcomes. Ayun. So, yun po. Yun po ang kailangan. Open to change, understand change, implement change, and commit to change. Okay, so ito po ang una nating DepEd order ng SBMI, yung DO 83 Series 2012, and then DM Memo 75 Series 2022. Context setting po, ito ay nagpo-provide background on the change initiative on the DepEd's SBM policy. So ito pong DepEd order number 83, November 29, 2012 po ibinaba. And then ito namang moratorium on the conduct of division and regional school-based management validation activities ay noong August 26, 2022. So, yun po. So, bakit po kaya kailangan may ganan? So, ito po ang naging journey ng unang panahon. DepEd Order 83 Series 2012. In 2018, DepEd SBM guidelines were subjected to policy review. Ito po ang ginawa nila. So, from January to February, focus, group discussion, and consultation meetings with CO units, central office. Then, March to May 2018, consultation workshop with field offices. And then, January to March, validation workshops. And April to June, revision of draft. Then, July, development of validity and reliability tool. And then phase 1, phase 2, August to September, testing of the tool. September, SBM MO-based validation workshops. And then October, November ay validation pa rin po ng mga workshop ng mga MO-based. And then November, revision of draft based on MO-based workshop. And December, completed draft framework and tools. So, isang buong taon na pinag-aralan para dyan sa ating SBM guidelines na ito. Okay, bakit ba kailangan i-review ang mga policy? The first one is evolve anchors and components of the SBM framework. So, yan pong SBM framework na yan ay nakabase saan po ngayon? Dito po sa BMF. So, saan po ba natin nakikuha yung BMF? Saan natin ginagamit? Sa PPAs po, ano po, lahat po meron. And then, itong sunod, sa BED P. 2030. Ang tagal. And then, ito po talaga, ayan. Okay, PPSSH. Next po. Mahirap pong gawin ng BMF, ano po, implementation yun eh. Kailangan talaga nating pag-aralan po talaga yun. Okay, so another one, current developments in the agenda of the Department of Education. So, streamlining of school processes, and then strengthening stakeholder engagement. Kung tayo ay dati ay okay na with our school stakeholders, so ngayon lalo bang i-improve ang pagkakaroon natin ng engagement sa ating mga stakeholder. And then, ito pa, removal of administrative tasks of teachers. Anong DepEd order yun, Ma'am Tina? Kari po, anong DepEd order ito? Alam na alam niya ni Ma'am Tina. At ni Sir Dino. Sir Dino! DepEd order? Yan, removal of administrative tasks of teachers, and then the rationalizing teachers' workload.
Okay. Another one, complex scoring system on SBM level of practice. Nung una-una po talagang paano ka nakukuha yun? Nagkakagulo sa letter A. Ano po ang letter A? Ano po? Di ba yung A and B? Ayan. Pagka nagkana na, nagka-drop, ano mangyayari? Pagka maliit ang enrollment, ano na naman mangyayari? Saan natin hihilahin? Opo, sa DOT natin hahanapin niya kumbaga kahit na tayo level 1 basta kailangan nating magkaroon ng mga MOBs ng 2, 3 para lamang natin mahila alin ang ating magiging level of SBM level of practice. Pagkakahirap nga na. Kaya diba, nakapag-produce ng MOB na yan, tapos naman hindi naman pakwal ng mga MOBs. Ay mamaya po, ikay maliligayahan. May kunay ba? Maliligayahan po kayo. Opo, ipapakita po. Opo, yun po ang topic ko, tunay. Yung isang ayon. And then, sorry nga po pala, hindi po, Ang Sir Ellie nga po pala, kaya wala siya ngayon pa, mamaya pa ang dating niya, ilibing po ng kanyang tiya. Yan. opo, tumawag ulit kanina. Kagabi po yung tumawag sa aming GC. At yun nga daw pong topic niya ay akin ang i-discuss. Okay, yung akin po dapat i-session 4. Ako na po ginawa niya session 1. So, ito po. Kaya ako naman po yung nakinig din doon. Kung ano pong aking napakinggan, nandiyan naman po ang aking mga kasamahan. Kung may gusto pa silang idagdag, ay di, ano po ma'am? Doc. Kung may gusto po kayong idagdag, ay di, ano. Okay, so ito po ang topic ni Doc Ellie dapat po. Okay, so yan. Nasa na tayo? Complex scoring nga po. And then tedious process in determining the level of practice. Ayaw naman pumayag na tayo na tayo'y developing. Basta't hilahin natin maging maturing man lamang. 1.5. Kasi sabi naman po, talagang ginagawa natin sa paaralan ang mga laman ng SBM. Siguro sa daming trabaho sa part ng school heads at ng mga teachers, hindi na isa sa papel. Ano po? So, yun lang ang nagiging problem natin. Pero talagang yan ay nasa paaralan na. Hindi ako mapag-concentrate din eh. And then, centered heavily on the process of validation. Tayo yung mga aligaga kapag andyan na ang mga magbabalidate. Next po. Hindi ito na makakonsentrate. Then, unclear implementation arrangement across governance level. So ngayon, dati, teachers are assigned as the SBM coordinator. Hindi pa, hindi ko na nalaman. So ngayon, ay inalis na nga po sa inyo. Ano po? So, salamat na din naman at nandito ang ating mga MTs kasi talagang kami bilang school head ay talaga namang hindi din namin kaya na kami ang magpalabas ng lahat-lahat ng gusto sa SBM. Kayo po ang aming katuwang. Maraming salamat po. Ay di ngayon ay di tayong dalawa na ngayon ng MT, school at MT, at meron pang makasamang head teachers na magtutulong-tulong para sa pagbuo ng bagong SBM nyo. Opo. Opo. Sa 6 na dimension po. 6. Nandito po rin. Okay po. Sunod po. Heavy paperwork attributed to SBM implementation. So, perceived as an additional workload. Dati, ano po, ngayon naman ay pinalis na nga. Kahit na talagang kayo ay amin ding dito, lagi namin kayong nag-aas kami ng help nyo lagi, mga MTs. Kahit hindi MT, mga teachers natin, lahat involved. Pag sasabihin, magbabalidate na, anong gagawin natin? After school hours, anong gagawin? Wag muna kayo uuwi at tayo ay may gagawin. Para lang pagdating ni validation team,
hindi naman tayo nakakahiya. Ano po? So, ibig sabihin lang, talaga naman sabi nga ni Doc Lori ay, talaga naman na ito ay ating ginagawa. Hindi lang laging mapapilan. And then, consume time for actual teaching. Yun, nasabi natin kanina. Then, another, unintended messaging on the essence of school-based management. So, nagiging ano po ito? Nakafocus na ngayon sa ano? On getting rewards and recognition. Tuwing merong gawad-gawad, ano? Best SBM implementers. Ano ba? Yun. Then, understood as a competition among schools. Oh, nakatanggap din naman kami ngayong nakaraan. Okay, and seen as an advantage of large and very large schools with diverse stakeholders. So yun po, meron pa rin advantage ang malalaking eskwelahan pag sa mga ating mga stakeholders. Okay, ma'am po. DepEd Memorandum 75 Series 2022. Ang title ay Moratorium yung on the conduct of division and regional school-based management validation activities. In 2022, the anticipate the DepEd transition from DepEd Order 83, Series 2012, the revised SBM guidelines, a moratorium was issued. Ano po ba ang moratorium? Okay. Ang moratorium po ay suspension of ongoing activity. So, bakit po kaya? Anong purpose nito? Una, prepare the field offices and schools in the anticipated transitioning. Yon. And then, focus on practice-based provision of technical assistance, strengthen the school's self-assessment for self-improvement, and establish the fundamentals of practicing school-based management. So, yan po ang purpose ng moratorium na iyon. And then, punta na po tayo sa DepEd Order number 7 na. Ito na yung ating ngayon. Iwanan natin yung kahapon. So, brief orientation. We have to familiarize oneself with the revised SBM guidelines by comparing them with DepEd Order 83 Series 2012. Okay, comparison between the DepEd Order 83 Series 2012 and DepEd Order 007 Series 2024. So, yan. Ang una, ang DepEd Order 83, based on conceptual framework, ay leads to extrinsic rewarding. Ano po ba extrinsic rewarding? Doc Janet, kayo na po mo. Ano ba yun? Ay, Alexis, sa labas ay si Ma'am loob. Sa loob. Ayan. Exit rewarding. O, basta sa loob yun. Sa loob ng paaralan. Ayun naman. So, ito po nga refers to the action that result in external rewards po. Yung mga money, praise, recognition, yung mga tangible benefits po. Okay, Doc Lori, ano naman po yung leads to intrinsic rewarding? Pa-help nga po. Kanina sabi natin na extrinsic ay tangible, money, So, pagdating sa intrinsic, kung makikita natin na nandun na ay heart. Ibig sabihin, Ma'am Ningning, ang DO 7 2024 ay, sabi nyo nga, yun, my heart. So, ibig sabihin, ay, kung isa ay money, so ang reward siguro nito sa atin ay love, unity, and success. Pakpo. Yun na po yun. So motivating individuals to engage in tasks because they find them personally enjoyable. So, hindi lang tayo nakatuon sa tangible. Opo, dito na tayo sa Okay, ito naman po ang conceptual framework ng lumang Yan, dati ito po luma, 83. DepEd Order 83. So, nakatuon naman din sa functionally literate citizen.
So, ayan, ang apat na principle. Ano nga po ang apat na principle? 1, 2, 3, and number 4. So, ayan ang apat na principle po ng dating SPM. And then, ito naman po ang level of practice. So, we have developing, maturing, Gusto ko na and magsalita. then Mabuti ka din. advanced. So, tingnan naman po natin ang conceptual framework ng bagong yan na po. So, anong nasa gitna? Learners po. Yan po daw ay Filipino learners with 21st century skills. So, andun yung pa rin yung makadiyos, makatao, makakaligasan at makabansa. So, nandiyan dyan ang internal stakeholders, external stakeholders, at ano po yung nasa ano? Assess, plan, act. Saan po natin nakikita yon? Sa SIP po. O, di nga, mag-aaklan na sila ngayon dalawa. Assess, self-managing, plan, self-improving, act, self-reflecting. So, yan po ay binubuo ng 6 na dimension ngayon. Ito po ang 6 na dimension. Leadership, curriculum and teaching, learning environment, human resource and team development, Sabi ni paring Charles, finance and resource management and mobilization, and the last one is governance and accountability. May pagbabago po Puro ba? kalokohan din lang ito nasa Sir Charling Ari. Sa kabila, tapat ko. May pinaghiwalay, may kailangan talagang maghiwalay. Tama! Yan. Pag hindi mo na gusto, layasan mo. Okay, consistent with the messaging that SPM espouses continuous improvement and has a distinct purpose from rewards and recognition. Okay, so ito, based on areas of school operation. So, dati, 4 dimensions. And now, 6 dimensions. Okay, so yung inyong Bakit ako dati mag-isip? na Kahit ano sabihin ganda ng hindi na buko. muna. Parang ko hindi na naman din naniniwala. natin Gawa ng mga yun. ancillary, Na mga catch-up Friday, kaganda-ganda, pinopost ko pa eh. In-implement na may nakaka-irrit. Kaya baka maganda na naman sa papel pero So yung pong mahirap na naman. Doc Janet, yun pong inyong magandang lalagyan, ay labis pa yun. Opo. Pero And then, emphasizes the HR, human resource DNA, and LE aspect as distinct SBM dimensions, and the highlights the supports of Yoli dati, GNA, umati ng parang seminar GNA. national yun na nakalagay sa Ayun, nakarecord dun governance sa and isang accountability external drive ko sa akin pinalagay. Sa internal pinanood ko. controls. At nakalagay nga doon ang SBM. Ang papel, execution lang, manifest na dapat. Yun ang galing sa national. Kaya pag nababa naman po, ano So naman next, ito pa. Oo. Yan. Yung dati pa yun. So dati, Pag nasa leadership baba. and governance. Ngayon, Kaya ako alam eh. next po. Accountability and continuous improvement. Ngayon, yan ang GNA. Curriculum and learning, anong katapat? Ang laki na nga. Magulat nga ako birthday na pala ko Thursday. Oh, curriculum and teaching. Learning environment. Nasama pag Dagdag lang. nasundo ka. Ano po? Dagdag bawas, sama, Okay. hiwalay. And then, management of resource. Ano po ang kanya? Yan. Human resource and team development and finance and resource management and mobilization. So, hindi ko po yan iisahin sa inyo dahil meron naman po mag-iisa-isa naman. Mamaya po si Doc Ellie, siya naman po doon. Okay po. Pumunta po si Doc Ellie. After po ng pupunta siya dito. On the way na po. Kaya, ayos din naman. At ako'y nangulan na. Okay, joke lang po yan. Okay, ito naman po ang mga documentary requirements. So, DepEd Order 83, Series 2012, voluminous, volume. Kita naman talaga, nung ako'y nakapunta sa Luksuhin, isang malaking cabinet, meron pa din ang dami, pero
Napakaganda-ganda talaga ng kanilang SBM. Yan. Dini naman, ito ang ating gagawin. One reportorial requirement accomplished. So, addresses concerned on being counting of MOBs. Pag meron na doon, hindi na ulit ng MOBs. Kasi pag noong dati, pagka halimbawa ay nasa 1, kailangan i-print mo din at kasi nandun doon sa 4. Kaya nga. Kaya nagkakandadami-dami na. Hindi mo naman pwedeng nandun po sa 1. Hindi pwede yon. So, kailangan, at dun sa 1, nandun doon din sa 4. Ito naman, one reportorial requirement accomplished. So, nabasa ko nga din yung 42 indicators doon sa 6 dimensions ay wala talagang paulit-ulit na mga indicators. Kaya na. Kung ano lang yung nandun sa Ulit-ulit dimension na sa 1, SBM, meron tayong makikita sa 1 at indicators saka sa 3. doon, Ako pa sinasabi ay hindi mo wala na naman. uulitin sa susunod. Parang papel lang. Ayan, tapos Opo. Mamaya Meron po, talaga dati ando sa- doon po ulit. Meron po din mga speakers po doon. Ito po yung policy po lamang. Okay po. Okay, so yan. Nabanggit na rin naman kanina. School improvement. We have 3 levels of practice. Ay din naman ay 4 degrees of SBM manifestation. Okay, sino po makakapagsabi sa akin ang 4 na manifestation na iyon? May premyo. Yung kalahati ng PBB ko. Ano po yung 4 na degrees of SBM manifestation? Ay, walang tingin na, ng daya. Sige sir, hindi ko na akin po binabawi yung PBB at ubus na. Ito po. Pakisabi nga po kung ano po yung Good 4 morning na po. degrees of SBM Yung manifestation. una po ay not yet manifested, rarely manifested, frequently manifested, and always manifested. Thank you, sir. So, ano ga pag sinabing always doon muna tayo sa not yet. Not yet manifested. So, an SBM indicator is neither observed nor achieved. Kapag naman rarely manifested, an SBM indicator is sometimes observed and achieved. Frequently manifested, an SBM indicator is most of the time observed and achieved. And then the last one, always manifested, an SBM indicator is consistently observed and achieved at all times. Tayo po ngayon ay check lang sa 4 na manifestation na yan. Opo. Tapos po, ay self-assessment po. Gusto ko Ayan. Opo. Kagaya po kapag yung mga iba nating meron tayo noon. Hindi pwedeng isang papel lamang, dapat meron pa rin yung mga supporting documents para tayo ay makapag-check doon sa always manifested. Yan po. Meron naman mga indicators na wala tayo talaga. Kahit na anong gawin natin, halimbawa ibang senior high school, sa junior high school, ay di not yet manifested. May remarks lamang na hindi naman natin talaga yung not applicable po ang ating gagawin doon. Meron po mga indicators na gano'n. Ang masaya nga po ay i-check lang po natin yun. At talaga tayo ay 42 indicators lamang po ang ating titingnan. Yun na po yun. Okay. Ang implementation arrangement, ang Deped Order 83 based on old structure. At ang 007 ay based on rationalization plan. Okay, eto. SBM coordinator or focal person. Sa school sino? Tayo na mga school head. School head po talaga. Ayan po talaga yung naka-inyo na. Po. Sa SDO, ID ang SGO, DSMME, yung mga senior education program specialist.
Sa regional office naman, ang FTAD, sila yung mga Education Program Supervisor. At ang central office, yung Broad School Effectiveness Division. Yun, sir. Pero man Okay, so based on DepEd Order 83 Series 2012 in self-assessment checklist, ayan, broad statements of practices and processes. Hindi nga po natin alam yung minsan yung lumang SBM, kung anong ating ihahanda doon. Ano po? Yung mga indicators sa luma, ang hirap. Ano bang ibig sabihin doon? Talagang ihahanda nating papel doon. And then, ito namang DepEd Order 007 ay specific statement of practices, processes, and outcomes. And then, observable practices and processes, achievable outcomes. So, lahat po talaga ito ginagawa natin sa school. Ayan. So, ito yung indicators. Ito yung sample ng indicators ng bago. Sa bagong nating SBM 007. Yung po ang 83. Basahin natin. So, sa DepEd Order 83 Series 2012, methods and resources are learner and community friendly, enjoyable, safe, inclusive, accessible, and aim at developing self-directed learners. Learners are equipped with essential knowledge, skills, and values to assume responsibility and accountability for their own learning. So, ito po. Ito naman yung sa ngayon. Example natin ay ito. Grade 3 learners achieve the proficiency level for each cluster of early language, literacy, and numeracy skills. O di kaya wala po sa high school. NA, may remarks po. Ano naman? Grade 6, 10, and 12 learners achieve the proficiency level in all 21st century skills and core learning areas in the National Achievement Test. So talagang alam natin kung anong MOBs ang ating ihahanda. Ma'am, may tanong ako dyan. Paano ang mga namin kung talagang ang mga ayan ay proficient? Ang mga bata namin. Ay base po sa pag-assess nyo pong ginagamit. Halimbawa po nga, hindi po ba may tool tayo doon sa ating, halimbawa sa numeracy natin. Kahit hindi nakakapati na. Ay, oo. Kaya nga po yan po ay self-assessment po. Depende po sa inyong kung ano po ang inyong nararamdaman. Ano pong gusto niyo sa buhay? Ako ba'y natatamad? Pero gusto ko namang ako'y lahat ay may check doon sa pinakadulo. Depende po talaga. Depende sa inyo. Pag-assess sa inyo, sarili po. Opo. Pwede pong dayain nyo. Bawal po. Self-assessment po ito. Wala pong magagawa. Pero meron din naman pong bababa para mag-i-assess ang ating Sige pa, ma'am, kaya nakapokus siya sa na. yes po. Yung pong lahat ng 6 dimensions po, meron pong kanya-kanyang pagsusuotan. Ito po ay, ang alam ko ito ay nasa dimension 1. Opo, ito po ay nasa 1 po. Okay, sunod po. Meron pa po ba? Ayun. Maraming salamat po. Ang sunod po ay meron po doon, kung kayo may mga katanungan, meron din naman po kaming mga question. Yung mga itatanong niyo po, ay sadya pong merong tanong din doon at may sagot po. Sana po natuto kayo ng kaunti din sa policy na ito. Thank you! Okay, thank you po Ma'am Annabel for a very comprehensive discussion. Ano po? So ngayon, from 4 to 6 dimensions. Ano po? At isa pa, talagang school heads will be the focal or the SBM coordinator. Pero it doesn't mean na si school head lamang ang talagang a-act. Ano po? Sabi nga kanina, all the personnel na nasa sa school ay tutulong para dito. Okay? And now, okay, so to discuss the rules and responsibilities
of different governance levels, monitoring, and evaluation. Let us welcome Dr. Simeona Richie C. Ojales, the Principal 4 of Lugsuin National High School. Good morning po ulit. Ako ho ay nagpauna lang kay ma'am at kami lang ay may aayusin para sa aming isasagawang isa this afternoon. Okay? So ang assign po sa akin ay yung roles and responsibilities of different governance levels. Ano ho? So tayo ay doon sa assessment. Mamaya naman, mas maliliwanagan kayo with Sir Eli kapag diniscuss na niya yung different indicators for the 6 dimensions. Ina-assure ko po sa inyo, hindi po iyon mabigat. Hindi voluminous unlike the previous SBM that we have. Na sa totoo lang ay nakakapandaya yung uga, nanggagaya lang, binabago lang yung variables para lang makatugon sa kinakailangang MOVs. Then masangkatutak pa na repetitions of MOVs from principles 1 to 4. Ngayon po ay may kanya-kanyang focus ang bawat dimensions. Okay? So proceed po tayo dito. Okay? So the objectives before the end of this session, or you should be able to orient the principles and the revised SBM self-assessment, roles and responsibilities of different governance and monitoring evaluation. So ang akin pong focus dito ay yung monitoring and evaluation sa school level, division level, and up to regional level. Sabi mo, bakit may ganon? Siyempre, kapag po may school, may division. Meron po magbibigay sa atin ng technical assistance. Pero, uulitin ko po, hindi na po ito kasing bigat ng dati. Strengthen the provision of technical assistance on the part of SDO, DF tax. Palagi pong may nakasign sa ating Division Field and Technical Assistance Composite Teams. Sila po ay pupunta sa school hindi para ipaghanda natin, kundi po magbigay sa atin ng technical assistance kung paano po natin mas mapapa-improve pa yung everything about this school, kung paano pa natin mas mapapa-improve yung learning outcomes ng ating mga mag-aaral. Because that is the main reason why we are here. Okay? So, ito na po yung purpose of self-assessment using SBM. Ensure that schools are provided with appropriate, relevant, and timely assistance towards continuous improvement. Paano pa marirealize yung continuous improvement? Kasi po tayo ay patuloy na magse-self-assess sa ating school. Sa pag-self-assess natin, malalaman natin ano pa ba yung dapat nating i-improve. Pagdating po ng technical assistance ng group, nang magbabalidate sa atin, magbibigay ng TA, yung akala nga natin na okay pa, mas magiging okay pa. Yun po palagi ang purpose na technical assistance. Yung pagdating ng mga bisita sa atin, nakakatulong yon para tayo ay mas mag-improve ang ating performance. Okay, dito na po tayo. The purpose of school self-assessment using SBM self-assessment checklist. Ito po yung tatalakayin mamaya ni Doc Eli. 42 indicators lang po, mas madali. Pero yung pumadaling iyon, syempre kinakailangan pa rin natin ng mga MOVs, yung magpapatunay pa na ginawa natin ito. Okay? Self-assessment and technical assistance, may TA calendar. Hindi po yan kung kailan na lang nila maisipang gawin. May specific time kung kailan isasagawa yung school-based assessment, yung technical assistance provision from the division and regional level. Okay? So, ito nga ang policy na to recommends and encourages the school to observe calendar. Nandito po yun mamaya sa figure 2. Ano yung calendar na sinusundan? Meron po tayo na dapat lang isagawa from 1st to 3rd grading period o quarter. Meron pong pang 4th quarter lang.
or before the end of the school year. Hindi ko na po aanuhin ha. So ito po yung ating technical assistance calendar. The main purpose of course palagi ay yung pagpo-provide sa atin ng technical assistance for continuous improvement. Ang main purpose po palagi ng school-based management is for the school continuous improvement and better learning outcomes. Kinakailangan po magkaroon tayo ng self-assessment. They trust us. Alam nila yung capability natin at alam nila na hindi tayo mandadaya. Diba? Kasi kapag nandaya kayo, wala kayong dinaya kundi ang sarili nyo. You will never improve. Diba? Pero kapag may nakikita sa atin, maganda siya, pero mapapaganda mo pa. Okay? So, yun po yung tinatawag nating self-manage. Implement plan for continuous improvement guided by self-assessment checklist. Dito po napapasok yung checklist na tatalakayin sa atin. Meron po kaming, Sir Pahiram? So yung ginawa ko po, ako ay nagpa-print na at nagpa-ring bind ng ganito. Ibibigay ko na po siya sa maa-assign ko for the chairman for each dimension para may focus. Mas okay po yun. Tsaka guided sila. Kailan po isasagawa itong implementation plan and continuous improvement? First to third grading of the current school year. Dito po ilalagay na ninyo yung mga projects, programs, and activities na meron kayo sa school at ito yung i-assess from first to third. Maaari pong ngayon ay magse-second quarter na or end of first quarter. Ano na ba ang nagawa ko ngayong first quarter? Mas magaling po yung one at a time ay nagsasagawa na tayo or nag-iipon na tayo ng mga MOVs for each indicators. Dapat po alam natin kung anong laman ng SBM para alam natin kung ano ang ating ihahanda. Hindi yung kayo'y mangangarag kapag darating na ang validators o magbibigay ng technical assistance. Okay, so yun po, yung ating projects, programs, and activities for the entire year. Po, pwede na po tayong magkaroon ng self-assessment. Ang calendar po natin dyan ay from first to third grading. Okay? We have to go on or look forward for more self-improvement. Hindi po tayo kinakailangang maging stagnant. O hanggang dyan ka na lang ba? Dapat may magagawa at magagawa pa tayo. Kasi yun ang goal ng SBM. Paulit-ulit lang po ako sa aking term, the continuous school improvement and better learning outcomes. Okay? So dito po mag-undergo na talaga ng school assessment using the assessment checklist. After nito, marami ka nang nagawa. Ito na yung finale yung gagawin mo. Undergo self-assessment. Kailan po ito? Sa fourth grading period of the current school year. Ito ho ha. Ito ho, ibig sabihin, wala tayong gagawin ng first to third. Ito yung preparations natin ng lahat ng PPAs natin. Then, for self-improvement, nandito na yung pag-self-assess na. Kapag nag-self-assess tayo, dito natin makikita, ano pa ba ang magagawa ko para mas mag-improve pa ang aming school? Uulitin po natin, hindi po pwede na tayo ay titigil lang. Isip at gawa pa tayo ng paraan kung paano pa natin mas mapapaganda ang kabuuan ng ating paaralan. Then, self-reflect. Based dito, diba, sa self-assessment, hihingi tayo with the partnership with our stakeholders, internal and external stakeholders. Gawa pa tayo ng paraan. Dito, yung result ng ating self-assessment, gagamitin natin ngayon para sa pagsasagawa pa ng other projects and program. I-integrate natin sa ating strategic plan or school improvement plan. Di ka ho, meron tayong school improvement plan.
ang anumang projects, programs, and activities, hindi natin po pwedeng maisagawa kung wala sa school improvement plan. Hindi ho ba? Kahit po yung ating mga HTs at mga MTs na promote for comparative assessment, hindi credited yung mga binibigay nilang MOVs kung hindi naman yon makikita sa SIP. Ano po? Hindi po pwedeng, oh, magic. Ano ha? Okay. Essential steps in the conduct of assessment. May step by step po yan. Una, the school undergoes self-assessment. Gaya po ng aking nasabi, the step is ideally done during the 4th grading period of the current school year. Ang pinaka-finale po sa 4th grading. Pero kagaya ng aking nabanggit, hindi po pwedeng wala tayong gagawin ng 1st to 3rd. Ano naman ang i-assess mo din eh? Kung ikaw ay hindi nagtrabaho from 1st to 3rd. The school refers to the SBM self-assessment checklist to guide its process for continuous improvement. Palagi pong ang ating tinitingnan ay yung different indicators. Hello, ako gay hanggang dinin na lamang. Diba? Paano nga po natin i-assess yung ating performance? Sa dimensions, ano yung gagamitin natin, Sir Tops? Level of manifestations. Hindi mo pa meron ka lamang nitong list of SGC officers. Nagpasa ka lang ng always manifested. Hello? Paano mo masasabing always manifested kung meron ka lamang list ng SGC officers? Ano ang ginawa ng SGC nyo? Dapat meron kayong mga accomplishment report. Dapat meron kayong mga minutes of the meeting. Hindi po pwede, meron ako na ready always. Hindi po ha. May basihan po iyon. Okay. So the school invites its external and external stakeholders. Hindi lamang po tayo na school head, MT, and department heads ang gagawa ng self-assessment. Dapat po katulong natin ang mga internal and external stakeholders. Kasi sila yung katuwang natin. Kapag nakita natin, mahina tayo dito sa community partnership, sila ay makakatulong natin. Kahit sa government, medyo mababa kayo dito. We can help you. Nandiyan po sila palagi to give assistance. Minsan po sasabihin natin, kami ho naman inyong tulungan. Hindi ho naman sila basta, hindi po pwedeng sila ay bibigay lang ng bibigay. Para sila ay magbigay, kinakailangan tayo ay kakatok sa kanilang mga puso. Hindi ka ho? Okay. Siyempre tayo naman ay hindi, yun ay palaging give and take relationship. Maiba-iba ako ng konti. Hindi ka tayo ay, sinuo? Yung festival natin dito? Sorry. Di ka tayo may kinuyog. Di ka, ayun ay payback time. Hindi tayo palaging tatanggap lang ng tatanggap. We have to give our share also. Di ka? So, kinakailangan mag-participate tayo doon sa festival na yun. At yung pong participation natin yan, sa Kinuyog Festival, may paglalagyan din po sa dimensions na iyon. Okay? The school integrates the results of its self-assessment. Pag tayo po ay nag-self-assess, hindi po yan, wala, tapos na, nakapag-self-assess na. Ano ngayon ang gagawin mo sa self-assessment na yan? Medyo mahina ka dito, okay ka dito. Kahit okay ka dito, there's always room for improvement. Maganda na, mas mapapaganda pa. Ano ngayon ang ating gagawin? Kaya po tayo ay non-stop sa paggagawa ng mga projects, programs, and activities para po yung better school performance. Okay? So, inilalagay po natin yon sa strategic plan natin or sa ating SIP. Diga ho, tayo ay nagkaroon ng pinagawa ni Sir na recalibrated. Diga? O ano yung nagawa mo, ano yung hindi. So tayo ngayon, mag-isip tayo, ano pa yung pwede nating gawin. Okay?
So doon mo iyon ipinapasok. Kaya hindi po pwede, ang SBM gayaan lang. May purpose kung bakit tayo ganito. The school implements its plan for continuous improvement practices and learning outcomes. Ito ho ang main goal ng SBM, continuous improvement and better learning outcomes. Isip ho at isip tayo, patuloy sa pag-iisip kung paano pa natin ito mas mapapaganda. The step is suggested to be done, sabi nga po, kagaya ng nasabi ko kanina, from first to third quarter of the current school year. Hindi po kayo lang dapat katulong ating mga kasamahan, katulong din po ang ating mga community people para makapag-isip tayo ng mas magandang strategic plan for our school. And of course, kinakailangan na ma-monitor ang progress. Ano nang tayo? Diba? Ano nang status ng ganitong programa? Ano nang status ng yung sa health ng ating mga bata, yung nutritional status. Ano nang status ng wins nyo? Ano ba ang ginagawa nyo? Ano ang hindi nyo nagawa? Ano ngayon ang dapat pang gawin? Kinakailangan continuous monitoring. Undergo subsequent self-assessment as deemed necessary. Ang ibig kong sabihin nito, as often as you want, pwede kayong mag-self-assess. Diga? Pag kayo ay medyo free ako ngayon, tingnan ko nga ano kang aking napagdaanan na. Diba? Hindi mo naman ibig sabihin ay tatawagin mo lahat ang internal and external stakeholders, tayo mag-assess na rin. Ikaw sa school head po pwede mong pag-aralan ang status ng paaralan. Arranges an invitation to its SDO to provide technical assistance. Kapag tayo ay feel natin, ako'y always manifested na. Kapag malakas-lakas ang iyong loob, ay po pwede kang magsabi sa taga-SDO, panay na ho kaya. Mag-i-invite. Hindi naman po, nakalagay lang diyan an invitation to SDO to provide technical assistance. Meron akong naka-group ng mga SDO personnel to provide technical assistance for this matter. The school and its SDO ensure that classes and regular operations are not disrupted. Ito ho ang ating titiyakin. Ito po ang kabilin-bilinan sa atin. Yes, magkakaroon ng self-assessment, pero tiyakin na no disruption of classes. Ay, kasi mamuhay maghahanda ko ng pagkain ng mga validators. Kami ho ay mag-aayos pa ho ng ibang MOBs. Hindi po dapat ganon. Kasi kung regular natin ginagawa, hindi ho tayo para mag-cramming pa sa pag-prepare noon. Kapag dumating yung time na ang taga-SDO ay magpo-provide na ng technical assistance. Let's make it a habit na gawin ho yung ating mga gawain na iyon. Bibigyan ko na lang ho kayo ng idea. Kahit ho kami hindi pa nakakapagsimula kasi practice na namin noon pa sa yung dati pang revised guidelines. Magkaroon ho kayo ng color coding for each dimensions. Okay? Para ho madali kapag kayo ay maglalagay ng mga MOVs mo. Lalagyan mo na siya ng mga dog ear. Kung gusto mo kung sa first dimension ay ito, meron na kayong mga dog ear para mas madali ang pagpapasok ng mga MOVs. Dapat ho, color coding. Baka sabihin na sa dimension A, rainbow color isa lang ang color for each dimension. So, sa SBM mo, magkakaroon ka lamang ng 6 colors. Sige. The school establishes its context with the SDO. Dapat po ay maibabahagi natin sa mga SDO personnel na magbibigay ng technical assistance yung context ng ating SBM. Ito ho yung aming SBM. Ito ho yung aming assessment. Ano ka po ang po pwede nyo pang magawa para po mas mapaganda pa po namin ang aming SBM. Kasi yung school operation, talagang ito yung ating focus. Nandiyan sila para tayo ay tulungan.
The SDO recommends specific courses of action. Kapag huna ibigay na natin sa kanila ilahat na yung context of our SBM, they will be more than willing to provide the needed technical assistance based on our performance. Hindi mo darating ang mga yan na wala lang. Palagi yung kanilang specialization, yung kanilang forte, yun ho, doon sila magbibigay sa atin kung paano tayo higit na matutulungan. The school and the SDO agree on priority improvement area on SBM dimensions. Base sa result ng assessment, makikita, dito ka mahina. Dapat ito yung ma-prioritize mo. Mag-create ka pa ng projects for this specific part ng school program. So, gayon, tulungan tayo. Okay? Kapag lahat po ng steps na ito nasunod na, balik na ulit tayo sa step 1. Dire-diretso lang po iyon. Hindi, tapos na kami ay na-evaluate na kami, ay na-validate na. Sa susunod na to, isip pa kayo, ano pa ang mapapaganda. Hindi pa pwede same project, same programs. Hindi po, tayo po ay isip pa ulit ng iba pang proyekto. Ito na ho ang mga roles and responsibilities ng SDO. Unang-una ho, recognizing the continuous improvement and implementation, ito po yung shared goal of the school. Tayo ho may mga shared responsibilities. It does not only depends on the school head capabilities, kinakailangan po natin palagi makatulong yung mga community people, yung pong ating mga community leaders para po matiyak natin na patuloy ang pag-unlad ng ating paaralan. So unang-una po, sa school po, palagi, kagaya na po ulit-ulit kong sinasabi, the internal and external stakeholders should work together or sit together, diba? To motivate them to continuously support us sa mga different plans natin sa school. Okay? Then, the school head shall assume the role of the SBM coordinator. Sabi ko dito, the function of school head as SBM focal person shall not be delegated nor reassigned, especially to teaching personnel. So kami ho naman ay mapalad kaming mga malalaking school kasi katulong namin ang mga non-teaching personnel. Ito po mga department heads natin. Sa elementary naman po, meron kayong mga AO. May mga ADAS po kayo. Pero tayo po talaga ang focal person ito. Tayo ang gagawa ng paraan. Ano ang ating bibigay mo natin. Pero naniniwala ko ako nasa magandang pakikitungo palagi ng school leader ang suporta na ibibigay ng mga kasamahan sa paaralan. Hindi ka po. Minsan kahit hindi ka humingi, nandiyan lang sila to support you all the way. Palakpakan niyo naman ang inyong mga kasamahan. Ngayon po, dapat tayo ay palaging positibo, mababait ang aking mga kasama, masisipag ang aking mga kasama. Kasi kung anong ating iniisip, yun talaga ang ating ma-observe. Guys, po sa amin, meron naman kami, okay na po. Meron naman ako kami grade teacher. Sila naman din naman yun. Ginawa ko po, nung hindi pa po dun sa revise. Dahil ako naman po ay bago rin yung school. Sila po ay meron pong mga team leader. Opo, grade chairman po, per grade level. So, ang ginawa ko po, sabi ko sa kanila, tulungan nila ako, dahil hindi ko naman ma-populate lahat from the teachers. Bawat grade level po, sila po yung mag-iipon, mag-gather. Sila ko ang pinaka-chairman for each dimension. Opo, bawat principal po, meron akong inassign na sila po ang mag-gather ng mga documents. Ano po? At ako naman po lahat ang mag-compile. Yun po ang aking ginawa dati. So tayo ho ay hindi na principals ngayon ha. Ang usapan natin ngayon ay dimension. Mas kakaunti. At ang aking paulit-ulit na sinasabi,
lagi yang nasa magandang samahan ng iisang pamilya, walang iwanan, palaging nag-aakayan, palaging nagtutulungan, sir. Nag-note po na ang lolo. Good morning po. Hindi, una, appreciation. Kasi halimbawa, katulad ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong orientation. Bigyan mo man ako ng trabaho, alam ko hindi inuutusan mo lang ako kasi malinaw. Dahil dati, o gagawa kayo dito, isubmit dito. At yun ang aking number 1 reactions noon. Sabi ko nga, kung ito na ipapaliwanag sa mga guro, mahal nilang ginagawa, hindi ang dating basta inuutusan ka. So, salamat at nagkaroon nito, ma'am. No? Mga kapatid. Another, ipinoint ko naman, medyo na nakulang attention ko yung nabanggit ng ma'am kanina, yung aligaga. Yes po. Di ba ma'am, ano? Pag ikadadating ang magbabalidate. So, unang tanong ko, bakit tayo nagpapakaaligaga? Okay, so dahil daw sa hindi na handa. Kasi una, ay halimbawa po, aray tanungan ha, para tayo maging ano lang. Halimbawa na may hindi ka na ihanda at dumating. So ano ang implication o consequence sa isang school? Kunyari, hindi nakitang tama sa kanilang panlasa. They came, sir. They come to school to give technical assistance, to provide suggestions, to give yung o kung paano mas mapapaganda. Hindi kakatayan. So sinabi mong yan, that reminds me of an experience shared to us nang may dumating daw na mag-observe sa teacher. Ay, ang teacher na obserbahan ay lumiban ng bakod. Diba? Sa takot kasi he was unprepared. Tayo naman po, the reason why we are conducting this orientation, for us to be prepared. Ihahanda po natin ang lahat, katulong ang ating mga kasamahan. Sir, continue. Sige po, thank you. So answer, kasi nga, ang nasa isip ko naman, at ito naman ay batay din sa ilang nakakausap natin sa top management. Halimbawa, nakikita nila, di ba may mga nakapost dati, inaabot ng Saturday, Sunday, gabi, alas 7. Ang sabi bakit sila nagpapakaganyan? So, ang sabi, kaya nga may magbabalidate, ay para magbigay ng technical assistance. So, that's why, ang point ko po naman ito, wag nating pilitin o patayin ang sarili natin. Kung hindi kaya, at least, i-accept natin. Kung may kahinaan, that's the time na dapat tayo nilang tutulungan. Kasi nakakaawa naman, mga teachers, di po ba? Okay, so, pa-interact ng konti ha. As much as possible, siguro naman wala na ngayon ang aabala ng mga guro ng Saturday and Sunday, unlike before. Pero ngayon may mga maglalaro at gano'n. Pero hanggat maaari mga kasama, para maiwasan yon ay di long before. One at a time, ihanda natin yung mga dapat nating ihanda. Para hindi mag-cramming, we are given enough time, diba, for the assessment and validation of those documents. Anyway, we only have 42 indicators. Kung kinaya natin yung nakaka-Lorsking four principles na may isang katerbang indicators, diba? May mga 72 doon. Tapos repetitions. Ayun nga ako nasa LMC, hagap ko ang anong tawag doon, yung pang-ring band ng Taal National High School, ng Taal Senior High School, ng San Nicolas National. Lalaban ako. Lalaban tayo kasi kaya naman natin. We are doing all that, diga? Pero sa Jahong, nakakapagod. Kaya nga yung sinabi diyan kanina, wala, nabaliwala yun. We were scheduled for a validation way back 2022 from the regional office. Wala namang nangyari. Kasi nagkaroon ng moratorium. Pinatigil. Ma'am, last point na. Sorry mga kapatid. Kaya lang kasi, inire-raise ko ito kasi baka ang ilan sa atin ay nananahimik pero we have the same questions, no? So, yun nga, ay si Ma'am Mertel nga na nagsabi, pagka ikagay hindi nakapalipaliwalang, inaabot na ng mga gabi. Kasi, tama kasi kung ikaw ay meron, hindi ka magpapakaganyan. So, meaning, baka
Baka minsan ay we are trying to fabricate para medyo maging maganda ang ating impression. Eh, sana lagi tayong pa-impress. Dapat maging totoo tayo sa atin kung anong kinaya. So anyway, sorry ito lang naman ay very, Tapos ma'am, mga kapatid, syempre very ideal na talagang pagka may dumating, wow, mapapawaw ka na sa inihanda na mga documents, mapapawaw pa sa pagkain, tama ang sinasabi lang ma'am. Minsan ay sa halip na intindihin, ay the real objective na focus na sa paglalagay ng skirting at kung ano-ano na, matipong ganon. So sana medyo i-break din natin ng ganong kultura. Kasi ganito baka po kaya nagiging, para nagkakaroon sila ng pag-asa, ay pupunta ko dito kasi maganda ang accommodation. Tayo rin na nag-create ng ganong kultura. Di po ba? Thank you, sir. So, Totoo lahat ang sinasabi ni sir. Totoo. Thank you. Last na. That's why, ako naman gusto ko rin suportahan yung ganito ma'am na talaga naman yung SBM. Maganda to, sir. So, ang suggestion na lang. Kasi po ganito, tinitingnan ko yung no class disruption. Pero sa reality, talagang aminin natin hindi na minsan makapagturo at itong inaasikaso. That's why, ang nakita ko na lang, pagdating halimbawa sa workload or teaching load ng teacher, ikaw ay nasa mga more than 6 hours ka na nga nagtuturo, di po ba? Mag-check tayo ng ating output, mag-prepare, etc. So, saan pa tayo kukuha ng time para dito? That's why ang suggestion ko, baka po mag-create ng isang team, halimbawa sa isang school. Ma'am, sorry ako naman hindi namumula pala. Kasi i-apply ni-imagine na kumbaga, kung itong mga teachers na ito ang part of the team, baka i-adjust ang kanyang workload. So that, may mga excess time siya. That's the time na pwede mong gamitin for SPM preparation and at the same time, walang class disruption. Thank you, sir. Alam mo, it's just a matter of proper time management. Hindi naman fully loaded. Hindi ko nilalahat yung mga teachers. Kung meron man siyang 6 na load, may mga pag-check na ganan. Kasi this is a part of our job. Hindi lang naman itong SBM, yung some other tasks na binibigay. At trabaho lang kasi yun, hindi naman ito basta pinapagawa lang for whatever reason. Sabi nga natin yung change, yakapin natin. We have to embrace this change. So we have to embrace our profession. Nandito tayo, wala namang nagpilit sa iyo, nagmakaawa na ikaw ay pumasok ka diyan. Pero tayo ay nandito, ay yakapin na natin. Kinakailangan natin, we have to love this profession para maging masaya na. Kasi as long as ikaw ay may negative thoughts about your work, you will never be happy. Okay? So, magandang umaga po. Dito po kasi sa SBM, alam naman po natin na talagang ang focal person dyan, kahit noon pa, ay ang school head. Kaya po sa amin talaga, sa unang school na pinanggalingan ko, laging ako nandoon sa itaas. Although meron lamang diyan, bawat principal, dati principal pa, na team leader. Team leader ang aking puwan dyan, pero hindi sila chairman. So, hindi naman nangyayari po ma'am, na yung halimbawa, magva-validate ngayon, mag-overtime kaming mga nadoon sa team. At saka, hindi na rin po namin sir sila, aalisan mo sila ng halimbawa ng konting gawa, gawa ng sila ay team leader ng SBM. Kasi anong ginagawa ko naman sa gaya, sabi ko nga, tulad ng dumating ako sa Tanaga, sabi ko nga kina Sir Alex, nasa ng SBM natin? Ito, sa mga SBM. Ganito sir, sa SBM naman, papatulong lang ako sa inyo sa paggagawa ng pagpiprepare ng mga, ang tawag doon, ng mga folder. Hindi po mga folder, sabi ko sa kanila, mga folder lang ang papatulong ako sa inyo, lalagyan lang natin yan ng mga tawag doon, ng mga doc-ear. At ayan, habang natatapos ang taon, kasi alam ko, sa ulo ko naman yung, hindi ko naman sa ulo, ibig ko sabihin, alam ko sinabi mo, sa ulo mo. Hindi naman alam ko sa isip ko na activity ito, meeting ng SGC, dito ito. So ibig sabihin, habang natatapos ang taon,
Napupuno siya. yan. Hindi siya yung, hindi ay anong kailangan? Bakit kung kailangan pa sila? Eh, para lang may pangalan sila diyan. Pero di ba, tamo naman, nag-meeting ang SGC. Eh di ba may magagawa naman, may magdo-document ng akin na ang narrative report sa Alpacline, kung saan mga principal diyan. O mga list ng officers, eh kaya mo kinukuha natin ng mga officer ng kung ano-ano. O isaksak mo dito, isaksak mo diyan. Ba ibig sabihin, wala, sa madaling sabi ay hindi mahirap. Para tingnan nyo sa ating pag tayo, yung sa ating pag tayo ay nagpapa-check sa ating mga IPCRF at OPCRF, meron akong file doon sa school na krawang, kratre. Alam ko na agad kung saan ko isusot, ito ay ang mga 4Ps nag-meeting. Naglinis. O yan, school management and ibig sabihin, hindi mahirap. Sa madaling sabi. So gayon nga lang po, sabi ko, it's just a matter of proper time management. At saka, kung ginagawa nyo, nang systematically, you will never find it too hard. Diba? Alam nga naman, ang mahirap lamang, yung halimbawa, ang dimension na ito'y kailangan yung mga meeting ng ng mga kunwari, SGC, ng PTA, ng Gayan, ay hindi nag-meeting. Ay di yun. Saksakot ka ba? Yan tayo. Ang paggagawa ng narrative report. At tapos, pag dumating ang validators dyan, ma'am, diyan sila magbibigay ng technical assistance. Like for example, yung mga general PTA meeting, kakaunti ang dumating. Ngayon, magbibigay sila ng suggestions kung paano ang pwede mong gawin to win their hearts. Ma'am, may tanong lang po ako. Kasi yung ating mga MOPs, ay di ba yun for 3 years? Di ba? Ngayon magsisimula tayo, di ba, yung for current year. Di ba? For current year. So, yun ang ating i-enhance. Basta kayo po, kagaya ng aking suggestion lang po magkaroon na po kayo ng 6 na folders. Kung gusto nyo, tigda 2, para salfak lang ng salfak. Gayon lang para madali ho. Kapag mag-assign po tayo sa ating mga kasamahan na may puso, na medyo, alam nyo, makakatulong nyo talaga, diyan na lang. Sadyang mahirap kapag hindi agad ginawa ang trabaho. Maliwanag naman doon sa calendar, diba, of activities. First grading to third grading, ito. Sa fourth grading, ito na. Yung technical assistance from the SDO. Ay siya tayo ay napapalawag. Si ma'am ay meron pa. Okay, ito ho naman. After ng school, meron syempre tayo from the SDO. Ang tawag ho natin siya responsible for providing technical assistance. Pupunta ho sila sa atin, hindi para magmerienda lang. Magpo-provide ho talaga sila ng kinakailangan nating technical assistance para mas mapaghusay pa natin yung ating performance. Performance ng mga teachers and school performance as a whole. Okay, so ito ho, okay, SDO shall capacitate school as they target improvement in the different SBM dimension. Kapag nakita nila, ay ma'am, medyo weak ang school nyo sa dimension na ito, you have to do something. Magsasuggest po sila. Diba, sa monitoring tool, nakikita naman natin, ano yung areas for improvement. Yun ang monitoring tool na yun, yung mga suggestions nila, huwag nyo namang basta lang itatabi. Diba? Gagawa natin ng paraan kung paano ma-address yung mga problems na nakita nila sa atin by integrating the suggestions they have given to us. Okay, so meron nga ho tayo dito, they will create and mobilize DFATAT, Division Field Technical Assistance Team, para daw po for more comprehensive and holistic approach to guide and assist school. Maliwanag po ang purpose ng pagpunta sa atin ng mga validators to provide technical assistance.
Sila po ay led by the SGOD, si Ma'am. Sa SGOD kay Sir Maramot. Okay, pero in particular, palagi dito, led by Ma'am Cora Samson. Siya yung in charge dito. Then nag-create na sila ng kani-kanilang team, and later on, ay maglalagay sila ng kanya-kanyang assignment. Okay, kung saan ho silang sub-office. Okay? Ang membership po nila is based on their specialization. So, wala hindi ang team, puro naman mga TNE teachers, hindi po. Sila ay pinili para makapag-provide ng technical assistance sa bawat dimensions. Huwag kong magagalit kapag nakita ko, okay naman, wala nang nakita kong di mali. Mas maganda nga kung nakikita ang mali para ating naitatama. Okay? Reconstituted Division Field and Technical Assistance Composite Team. Ito na po, ang nagawa na po ang ating SDO ng composite team who are in charge to validate or provide technical assistance para po sa ating SBM. Ito na po, si Sir complete name, si Sir Mueco, Ma'am Rina, Ma'am Cora Samson. Chairperson, co-chairperson, focal person. Nandito ko yung kanilang mga team leader. Team 1. So, depende. Kita mo, may Sir Maramo tayo. Si Sir ay sa Science Lab at SGOD. Si Sir Casanova ay sa AP. Si Sir Jimmy ay sa MAPE. Si Dr. Karen sa Health. Si Sir Luke. May kanya-kanya silang specialization. At ang bawat documents, ang bawat MOVs, sa bawat dimension, may kanya-kanya ho silang assignment. So kung darating ho sila, itong table na are for dimension 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ang focus ho ng bawat isa sa kanila ay kung ano lamang ang naka-assign sa kanila. Ito ho buo ng kanilang team. Team 1, Team 2. Sige, hindi ko na babasahin ha. Ito naman ay bibigay sa atin. Team 3, Team 4. Ayan. May kanya-kanya na akong team. At sila po ay nandarating sa atin to monitor and evaluate our SBM. Okay? Ma'am, daw mo ulit. Ito ay para pinaghahanda-handa na talaga. Empower education leaders and managers to practice participative and inclusive management processes. So we will be working hand in hand with them para po mas mapaganda pa yung ating school operations and everything about this school. The school level, palagi tayo muna mga school heads ang in charge sa pag-assess ng ating SBM. Okay? Gamit syempre yung tool na may 42 indicators. Sa SDO, may SGOD, SMM, and DFETAT, sila naman, after na tayo ay makapag-ready dito, they will be coming to our school para makita yung to conduct evaluation at makita din at ma-address yung mga common problems and issues we are encountering in school. Hindi mo sila parang, kaibigan na, kainama na. Dapat ho ay meron silang magagawa, may bibigay na advice. Ma-address yung different problems and issues and concern we are encountering in school. Ito naman pong monitoring and evaluation results na mga magmo-monitor sa SDO ay magagamit po yun para mas mapa-improve pa nila ang pagbibigay ng technical assistance. Kasi yun din naman ang kanilang role. Sabi, ito pala. Next time, mas i-enhance ko pa yung pag-provide ko ng technical assistance sa ganito aspeto. Diga tayo ho nag-grow din. Diba? Ganon din sila. Continuous growth and development on the respective profession or field. At ito po, yung individual or team technical assistance plan.
may nakahanda na ho sila. Halimbawa sa sub-office natin, nakalagay, first for schools na kanilang pupuntahan. Ano yung mga needs na na-assess sa bawat school? Ano yung activities? Ano yung technical assistance provision na po pwede nilang ibigay sa atin? Ano yung time frame? Di ka nagbigay halimbawa sila, ikaw ma'am, medyo mahina dito in the field of providing instructional supervision sa mga teachers. Kinakailangan ma-enhance yan, time frame. Tapos, status to be filled up after the given time frame. Pag sila napunta dito, wala pa syempre ito. Ito ay gagamitin nila kapag sila ay nagbalik, kung babalik pa. Okay. Ito ho naman yung technical assistance report form. Kung meron silang plan, may report form. Kagaya din po natin. Ano? So, school head, tapos ano yung assess needs. Isa-isa. Lalagay nila. Halimbawa sa first dimension, ito yung mga needs ng paaralan. Sa bawat dimensions, may ilalagay ho sila dito. Tapos yung narrative of what was undertaken. Ano yung mga gawain ng paaralan under dimension 2. Tapos ano ho yung naging result nila. Kung maganda man o hindi, ang nakita nila for each dimension, isusulat ho nila iyon dito. Inire-report ho nila iyon sa division office. Huwag hong mag-aalala kung magkaroon man ng negative na impression or kung ano man. Kasi, ibig sabihin, mapapaganda pa natin yan, maaayos natin yan. Ano ha? Huwag na magagalit ang principal kayo, di kayo naghanda, kung ang gano'n na ginawa ninyo. Di ka. Tapos sa performance contract, may contract ho tayo ngayon na gagawin. Hindi ho yung matatapos sa gayan lang. So sa school head, sino yung school head? Ito yung team leader. Ano ho ngayon? Pati ho yan. May mga kasamang teachers din sa school head. Para alam, hoy, ito yung nakalagay sa kontrata. Ito ngayon yung inaasahan na gagawin natin para next time, alam na. So ito yung, para ma-close yung gaps, para ma-address ang issue, nakalagay dito. Ano yung gaps? Frequent absences of learners. Low MPS results. Ano yung agreement? Ano yung schedule or follow-up? Ano po? Next po, ma'am. At dito po natatapos, and let me end my presentation with this quote from Christian Yandiho. The secret of change is to focus your energy not on fighting the old, but on building the new. By Socrates. Good morning. Thank you. Thank you po, Doc Rich. Ano po? So, malinaw sa atin yung rules natin dito sa bagong SBM. Ano po? DepEd Order number 7, 2024. Totoo naman yung discussion natin kanina pagdating sa filing ng mga documents. Talagang may hindi lamang naimik, pero dyan ay, naku, I'm sure. Ano po? But anyway, may mga different strategies and approaches naman tayo on how to handle yung mga MOVs na meron tayo. Na hindi na kailangang hingi na lang ng hingi sa mga guro, dahil busy, hindi naman agad makabigay. Tama po ako? Okay. So that's why kami po sa amin, sa meron na kaming yung parang FB page namin. Ang doon is yung files. Lahat ng ginagawa ng guro ng mga reports doon na lang upload, pati pictures. So, pag kailangan, doon na lang kami magdadawin. Doon na lang kami kukuha. So, yung magmamanage tayo, parang data management tayo, at saka yung data bank ang tawag doon. Ano ha? Okay, now. So, kumusta kayo? Ay, gutom na. Okay, mag-alala. Ako nga, bumili din ng pagkain. Ay, di okay, hindi rin muna kumain para pare-pareho tayong gutom. Yun nga lang, ako nakain lang ng maintenance. Baka ako'y nasa ospital, kayo na rin sa upuan. But anyway, okay po. So, now, to give us to deliver another important topic, may I call on Ma'am Maricar Magna
Senior High School to discuss enrichment activity and the frequently asked questions on DepEd Order number 7, series of 2024. Hello, good morning po. Para pong mixed emotions po tayo ngayon. Pero alam ko pong lamang na tayo po ay excited. Kasi po meron po tayong enrichment activity. Okay, so ito naman po ay gawin na lamang po natin. Panindigan po natin ang self-assessment. So, kukuha daw po pala ng 1/4 ng papel po. Kahit ano na pong scratch nyo dyan, kung ano lang po available. So, ito po ang ating magiging first self-assessment about SBM po. So, for our check-up quiz po, huwag po kayong mag-alala, kami po ay dumaan din sa check-up quiz. Kung makaka-perfect po tayo, ay very good po. Ibig sabihin ay naging maganda talaga ang ating discussion for today. Okay, so we are going to decide whether the statements are true or false. So sa inyo pong mga sagutang papel, isusulat po ang true or false o pwede pong T or F na lamang. Ready na po ang lahat? Okay. Item number 1. SBM is a framework that provides guidance to schools in managing their everyday operations. 3, 2, 1. Answer po. True. Wow! Tama po lahat yata. Very good po. Okay, number 2 po. Schools have an option to adopt or refuse to implement the revised SBM guidelines. Answer po, false. Very good po talaga. Okay, number 3. The school head is the designated school SBM coordinator. True. In chorus na lang po pala. Okay, item number 4. In undergoing the school improvement planning process, school heads can either include or exclude stakeholders. False. Ano nga pong stakeholders na meron po tayo? Internal and external. Yun po ay and external. Ano po? Item number 5. There are 6 SBM dimensions that represent the various areas of the school's daily operations. True. Ano nga po yun? Leadership, governance, human resource, finance, resource management, and globalization. Opo, yun po anim na po yun. Item number 6. The self-assessment checklist provides a measure for a school to compare its improvements with another school. O, kasi po tayo po ay focus na sa intrinsic rewards na po. Ano po, bawal na daw yung ikino-compare natin. Bawal na ang competition within or doon sa ibang schools. Ano po, kasi po ito ay self-assessment. Hashtag self-assessment for self-improvement and continuous improvement. Okay, number 7 po. SDOs may schedule a school visit and validate the level of SBM practice of schools. False po. Bakit po kaya false? Yes po, Sir Orly. Kasi po mayroon po calendar of activities na sinusunod po ang validation ng SBM. Meron po silang sideline, may calendar po sila. Next po, number 8. Except for accomplishing the self-assessment checklist, schools are not required to submit and attach documents to support SBM implementation. Okay, so ito po ay
bakit po kaya true ang naging sagot natin based po doon sa mga naging discussions kanina? Required. Pero may supporting documents. Bakit po kaya true? Not required to submit or attach documents. Ano lang po ba ang kailangan natin? Okay po, yung checklist lang po. Pero syempre po, hindi naman po masasagutan si checklist nang wala po MOVs. Pero hindi na po natin need i-attach yung mga MOVs po natin. Ano po? Okay, next, item number 9. As a result of the revised guidelines, schools are exempted from accomplishing documentary requirements such as school forms, financial reports, and others. False. Siyempre po, wala pong iaasa sa atin kung hindi po natin yun maipakita. Pero, kailangan pa po ba natin i-attach? Hindi na po. Ang kailangan lang po nila is yung self-assessment checklist. Number 10, schools can only undergo one self-assessment every school year. False. False po. Ilan po ba ang pwede natin gawing self-assessment? Ano po, nakanta po ang Ma'am Annabel, every now and then daw po pwedeng mag-self-assessment. Ilan po ang minimum? Minimum po. Minimum, Ma'am Annabel. Every quarter. Kasi ang mga MOBs naman natin nga, yung halimbawa sa reading, quarterly. Before, ang pag-assess naman natin sa bata, pwedeng every now and then nga. Yung tingnan natin, ano bang level ng pag-assess? Ayan po. Tama din po, Ma'am Ning, talagang depende po din nga, parang magiging case-to-case basis po. Talaga po, case-to-case basis po. Ano po? Kasi katulad po sa senior high school, meron po kami po ay per sem. Sa isang sem po, 2 quarters lang. Ano po? So, nag-apply po din yun sa amin. Ang minimum po, pwede po natin siya gawin na isa or, ayun po, depende po sa pangangailangan. Okay po, number 11. The primary responsibility of the regional offices is to provide technical assistance to their respective SDOs. Answer po, true. Okay, so sino naman po ang magbibigay ng technical assistance sa mga schools naman po? Okay, yun atin naman po, SDO. Number 12, only the SBM coordinators can provide technical assistance. False. Ano po? Number 13, public schools, ROs, and SDOs are given 3 years to completely familiarize themselves with the revised guidelines and transition their implementation accordingly. True po. Kung matatandaan nyo po, nagkaroon po tayo ng, di ba po, DO 83, tapos nagka-moratorium po siya noong 2022. So from 2022 po up to 2024. Ano po? Yun daw po yung time natin to familiarize daw. Ano po? Okay, number 14 po. The field technical assistance team shall be composed of members from functional offices, sections, and units in the ROs and SDOs. Answer po? True. And last one. The results of the school's self-assessment may be used by any school personnel for promotion or any other similar purpose. Answer? False. Ano po? So, hindi daw po siya pwedeng gamitin. Sino po kaya naka-15? Well, mabasi po daw sa inyo mga sinagot. Meron ba kayong namali? Meron
So, pwede na. Okay po. So, proceed na po tayo doon sa ito. Congratulations po. And proceed na po tayo doon sa frequently asked questions as discussed po doon sa aming orientation. So, ito lang po yung mga diniscuss during the orientation. Kaya meron po tayo mamaya question and answer para naman masagot yung mga additional questions po natin if meron po. Ano po? Okay. So, frequently asked questions. So, all about DepEd Order number 7, series of 2022, which is the policy guidelines on the implementation of the revised SBM system. So, first po, are all schools required to practice SBM? So, nasagot po natin yun ng tama kanina. So, answer po natin doon is true. So, yes, all public elementary and secondary schools are mandated to observe SBM to manage their everyday operations. So, who is the designated SBM coordinator at the school level? So, based po dun sa ating policy, school head is the designated school SBM coordinator. So, the school head is the overall manager and administrator of the school's everyday operations. Pero syempre po, based on discussions natin kanina, and kung nabuklat niyo na po yung ating 007, kung mapapansin po natin, yun naman po ay talagang manggagaling din sa ating mga kasamahan. Ano po? So, tulong-tulong po sadya para po mabuo ang ating pong SBM. How many times can a school undergo the self-assessment process? So, ito po yung tanong natin kanina. Okay, so the school may undergo as many self-assessments as deemed necessary. So, minimum po of 1 self-assessment is required in a given school year. Kasi po ito po, ang nangyari na po sa policy natin is annually na po siya. Ano po? Next po. Who are involved in the conduct of school's self-assessment? In undergoing self-assessment, the school head must involve our internal and external stakeholders. Hindi po yan or. Kaya po talagang non-negotiable. Kailangan po natin ng ating internal and external. The accomplishment of the self-assessment checklist is a product of collaboration among school stakeholders. Next po, are schools still required to prepare documents such as school forms, financial reports, planning documents, and the likes? Answer po natin is yes. Since schools are operating every day, and kung mapapansin niyo po, yung 42 indicators, talaga pong ini-incorporate na yung everyday operation ng bawat schools. So these documents are products of day-to-day processes, practices, and procedures. Okay, what must a school accomplish when undergoing the self-assessment process? Ang kailangan lang po natin, again, is the self-assessment checklist is the only required document to be accomplished. So, during evaluation po ito. What shall be the basis for determining the degree of manifestation for each SBM indicator? So, as discussed po dun sa ating policy, dun po sa ating self-assessment checklist, meron na din po siyang nakalagay. Ano po yung degree of manifestation. And yung kanya pong description, makikita po natin doon sa policy guidelines. As such, schools shall refer to the requirements of pertinent DepEd policies in determining their status for each indicator. Kung mapapansin niyo po kasi yung indicator po natin ngayon sa checklist po natin, yung 42 po is very specific na po.
Ano po? So, say for example po, for number 1, yung indicator number 1 po, ang target po niya is grade 3 students. So, sa senior high school po, ang hindi po siya applicable. Ano po? So, ito. How shall a school treat indicators that are not applicable to its current situation? So, ang mangyayari lamang po, the school shall take the not yet manifested. Ano po? Kasi hindi po siya applicable doon sa specific, ano. Say for example, for junior high school and senior high school, yung number 1 po natin sa SBM, not yet manifested po sa dyan ang ating ilalagay. Not yet manifested. Sa remarks ko, Loom, doon po natin, we may explain that the indicator is not applicable to its context. Ano po? Kasi yun, pwede po natin hindi naman talaga manifested yun sa junior high school, senior high school. Opo. Kaya po, lalagyan po natin siya sa remarks na not applicable to its context. Opo, yun pa rin po ang ating not yet manifested. Tapos lalagyan na lang po yung remarks. Okay po? Is it still necessary to determine the overall SBM level of practice? Kasi po dati may mga scores po, may mga ratings to determine po yung level of practice. Dito po, wala na po tayong level of practice. There is no need to determine the overall SBM level of practice. The primary goal po talaga is #self-assessment for self-improvement and continuous improvement. Can the results of the school self-assessment be used by school personnel for promotion or any other similar purpose? No po. So SBM is primarily a framework to manage the everyday operations of schools. Result po ng ating self-assessment shall not be used for any other purpose except for the continuous improvement of the school's processes, practices, and procedures, as well as learning outcomes of our learners. So yun lamang po ang mga frequently asked questions as discussed po doon sa ating orientation. So this supplementary material shall continuously expanded to support the implementation of DepEd Order 7 Series of 2024. So yun lamang po. Health breakdown po muna dahil lang iba po ay Okay, thank you po, Ma'am Maricar. So, kita natin, ang doon is yung continuous improvement. Ano po? Yung gamit ng CI or the CIP. So, kaya lagi yung lahat ng programs, projects, and activities at lahat ng school implementation activities natin, there should be the application of continuous improvement. Okay? So, ngayon po lang, magde-declare muna tayo ng 20 ba? O wala pa po, sir. Kanya yung sunod na topic. Ang last topic na yon. Tapos, yung pong ating, di ba, nag-ano tayo ng 100 pesos each. Ayun po ay para mamaya dun sa facilitation skills natin. Ang ating speaker ay Si Dr. Moby. Si Ma'am April Gatpandan. Ano po? Ang Ma'am Moby po ay swerte tayo. Yung grade 3 natin at saka ang master teachers din bukas ng elementary. Ang grade 1 po ay hindi namin na naisama. Patatawarin. Dahil dito po ang venue. Nung ako po ay kung sino participants for grade 1, grade 3, and master teachers, umaabot po tayo ng 98 participants. Eh kayo nga po, ilan ngayon? Kaya sabi namin, mag-focus na lamang tayo doon sa grade 3 teachers and master
teachers. So, si master teachers, yun naman ay pwede nang mag-mentoring and coaching sa grade 1 para doon sa topic natin bukas, utilization of literacy model in reading. Yung kung sa balanced literacy approach. So maganda po yon. So doon natin magiging speaker si Dr. Movita Rosal. Ano po? Yung national facilitator. Ano po? Nea Fasi po talaga yon. Okay po? And another registration po na 100 per head. Dahil babayaran natin siya. May honorarium na ibibigay sa kanya. Ay national Fasi. Medyo ang rate po ng mga national Fasi ay medyo mataas po. Nasa 4 to 5K per talk. Ano pa? 5 pala. 5 per talk. Okay? So, declare muna po tayo na 20 minutes or 15? Okay, 15 to 20 minutes. So, in 20 minutes, nandito na po tayo lahat. Okay po? Salamat po.